bad people, yung kabaliktaran. At maybe some of us ay hindi natin maintindihan, yet kahit tayo po ay mga Kristiyano, sometimes ay palaisipan po sa atin. Kahit sabihin natin na tayo po ay pabor, maraming pabor na natatanggap sa Diyos, and yet nandun pa rin yung katanungan. Kaya ang tamang kasagutan lamang po doon ay kundi ang salita po ng Diyos. Yan po yung ating titingnan kung tayo po ay patuloy na makikinig. Tandaan po natin, ito po yung dahilan kung bakit ang iba ay hindi nagpapatuloy, right? Nakikita naman natin sa gospel. Kapag ang inaasahan po nila, ang pagiging Kristiyano, ay para ka nang makahiga sa bed process. Kaya mali yung mga bagay na gano'n, which is ang itinuturo kasi ng mga ibang mga teacher or mga Kristiyano na kapag ikaw ay naging Kristiyano na, all things well. No? Kaya without knowing na ang sinasabi po ng Bible ay hindi nila matanggap. Okay, so ating pag-aaralan about the question why bad things happen to good people and why do good things happen to bad people. So that ano ang magiging dahilan? What's the purpose? Ito po yung ating sasagutin sa umaga. Tayo po yung muna manalangin. Salamat po Diyos sa napakagandang kondisyon ng araw sa ngayon. Diyos, salamat po sa biyaya ng kalikasan kung saan ini-enjoy po namin ang magandang weather, Lord. Ito po yung samyo ng kalangitan kung saan ay dito sa loob ng simbahan. Aming inihingi at inihiling o Diyos ang biyaya ng iyong salita, ang biyaya ng iyong sa oras kong ito, ma-enjoy po namin ang mga bagay na aming mapag-aaralan sa umaga pong ito at magbibigay po sa amin ng higit pa na pagtitiwala po sa inyo. Salamat po Diyos sa mga bagay na naganap sa aming harapan, sa aming kalagitnaan, kung saan ay binigyan niyo po kami ng sapat na pananampalataya upang ma-overcome po ang lahat ng bagay. Diyos, salamat po sa biyaya ng kaligtasan na ini-enjoy po namin, bagamat marami po kami pinagdadaanan, subalit binigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang maintindihan at matanggap ang mga bagay po nito. Maraming salamat. Pagpaumanhin din niyo po ang mga pagkukulang, kasalanan na aming nagawa. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so of course, unang-una sa lahat, alam naman po natin na there's no good people, right? Wala namang mabuting tao. So, in biblical perspective, ang Diyos lamang ang tunay na mabuti. Right? O walang iba, kundi ang ating Diyos. At pati ang ating Panginoon, kung saan ay nung kinonfront po niya yung rich young ruler, na tinawag po siyang good Lord. Pero sumagot ang ating Panginoon in Matthew chapter 19 verse 17, ating basahin. Okay, pakibasa Sister Crystal. Matthew chapter 19 verse 17. And he said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments." Okay, so plainly, Jesus means that only God is good. Again, in Romans chapter 3 verse 10, pakibasa Brother Anthony. Romans chapter 3 verse 10. Romans 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one.
Okay, yan po yung sinasabi po ng scripture. Now, kung ating sasalain ang tanong po ito, why do bad things happen to Christians? Ito na po yung mga Kristiyano. So, madali lang sagutin. At mahalaga kung ito po ay ating titignan sa scripture. Now, sa mga Kristiyano, may mga bagyo sa buhay. No? There are storms that every Christian endure this life. No? Ano yung mga storm? Ano yung mga bagyo sa buhay ng mga Kristiyano? Okay? Yung mga pagsubok, natural na yun. Okay? Kahit hindi ka naman Kristiyano, mayroon talagang pagsubok sa buhay. Kaya lang, ang advantage po natin, Kristiyano tayo, ay na-endure natin at patatakasan po natin by the grace of God. Pero there are things kung saan ay nagaganap sa buhay ng Kristiyano, like the storms of correction, right? Storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Ito yung nagaganap po sa atin. It is mabuti po para sa mga Kristiyano. Now, titignan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. Ito yung mga pagsubok o bagyo sa buhay na na-endure ng Kristiyano sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Ating titignan. Okay, so kanina, ang sabi ko, storms of correction. Right? There is a storms of correction. So, ibig sabihin, ang Kristiyano ay patuloy na tinatama ng ating Panginoon sa kanyang pagiging Kristiyano. Ating buksan in Ecclesiastes chapter 8, verse 17. Okay? Pakibasa Ate Esther. 8:17. Ecclesiastes. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because thou a man of labor to seek it out, he shall not find. And he imparted to the wise man think to know it, shall he not be able to find it. Okay. Cannot really comprehend it. Sa ibang version. And another verse in Ecclesiastes chapter 3, verse 17. Pakibasa, Brother Murray. Ecclesiastes chapter 3, verse number 17. I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked, for there is a time for every matter and for every word. Okay, so to make the matter establish, ay tignan po natin. Ito na po yung ating titignan in Ecclesiastes chapter 8, verse 6. Pakibasa si Sister Sarin. Ecclesiastes 8:6. Because for every matter there is a time and judgment, though the misery of man increases greatly. Okay, so ating nabasa na ang Diyos ang tama at perpektong magulang, no? Kung ito konsidera po natin as parents o ating Diyos, ay siya yung perpektong nagbibigay at nakikita yung kalalagayan po natin, no? O yung mga bagay na ito kung saan itinakda ng Diyos. At siyempre, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tinawag, may mga tinatawag na correction. Right? Tandaan po natin, kapag ang isang Kristiyano ay nagdurusa o tumatanggap ng tamang pagdidisiplina ng Diyos, tandaan po natin, this is an equal sa lahat po sa atin. Wala pong, kumbaga sa ay hindi siya nagtatangi. No? Kung iko-correct niya ang kanyang mga anak, ay ginagawa niya ito because he loves. Minamahal po niya ang kanyang anak o ang tao. Diba? So, ganun din po ang mga magulang natin dito sa lupa. Diba? Kapag mali ka, ay itinatama ka ng Diyos. No? So, biglang sabihin, yung kanyang ginagawa sa atin ay nakabase sa pagmamahal.
No? Kaya walang higit na nakakasapat ang pagdidisiplina. So it means, katapat po nito ay pag-ibig. Di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, anak, ay didisiplina mo siya dahil mahal mo po siya. So, ganoon din po ang magulang. Ay pinukorikta po niya ang kanyang anak para lang ipakita ang kanyang pag-iingat at pagmamahal doon sa bata. Kaya po ang Diyos, when God corrects us, no? Kapag tayo ay tinatama ng Diyos at ginagawa niya sa bawat kanyang anak because He loves you. No? Kaya ito ay extension ng kanyang means of grace. Yung chastening po niya ay extension po ng kanyang pagmamahal. Amen. Kung hindi ka niya tinachastise at wala kang nararamdaman, baka bastardo kang anak. Right? Diba? Hindi pinikorek ang bastardong anak. Pinapabayaan na lang po yun. Okay? Tingnan po natin. Even the church, di ba? Ang simbahan ay talagang kinastigo rin po ng ating Panginoon. Kung ating babasahin po ang Revelations sa chapter 2 and 3, makikita po natin yung correction ng mga simbahan, right? Except the Philadelphia Church, kundi commendation ang kanyang ibinigay. But sa ibang churches, ay talagang kinurik niya po yun. Now, what are those churches? No? Kaya ang simbahan, kapag mayroong mga bagay na nagkakaroon ng something happen inside the church, ibig sabihin, ay tingnan natin, baka tayo ay kinokorek ng Diyos. It happens, no? It happens sa ating loob ng simbahan. No? Natuto po tayo with that, ay natuto pa tayong magmahal kahit sabihin po natin nawalan po tayo. Right? Pero at the same time, yun po yung plano ng Diyos. Diba? Alam nyo, ang bawat simbahan, kanya-kanyang karakteristik yan. No? Tayo ay alam na po yun. So, anong mga bagay na ginawa ng Diyos sa simbahan pong ito, like in Ephesus? No? Di ba, ang Ephesus ay they forsake, they forgotten their first love. Di ba? Ayun yung correction ng ating Panginoon. Okay? Binalikan sila, kayo ng simbahan. Nakalimutan nyo na yung unang pag-ibig. Yung Pergamum naman, kailangan magsisi. Yun po yung commendation po ng Diyos. And Thyatira naman, false prophets, nagkaroon po sila sa loob ng simbahan. At ang Sardis naman, they had fallen asleep. No? Nakatulog na. Ibig sabihin, wala na. No? Patay na. At sa ating kapanahunan, yung simbahan ng Laodicea ay nagiging lukewarm na. Kaya ito na ngayon, yung ating kapanahunan. No? Imagine, Kristiyano ay ayaw magsimba. Yung mga hindi Kristiyano, yayain natin, mas lalo na. Di ba? Yung unbeliever, paano mo sila ngayon maaakay sa na magsimba? Di ba? Kaya dapat katotohanan talaga sabihin mo, kaligtasan, hindi yung false gospel ang sasabihin mo. Kasi ang magre-response lang talaga, those who are elect. Tapos, kung ayaw niya, bahala ng Diyos doon. Di ba? Ang elect naman, kapag narinig niya ang gospel, pupunta po yan. Kaya pagitin namin ng Diyos. Kaya yun yung means. Right? Tignan po natin, ang pagkapanahonan po natin, lukewarm. No? Wala nang pagtitiis ang mga Kristiyano. Okay? Ang simbahan po ito ay rebuke at kinorek ng Diyos. Why? Because this church, no? Love ng Panginoon. Mahal niya ang simbahan. Kaya kinokorek niya. So, mas lalo na ang kanyang mga niligtas. Diba? Kaya kinokorek po niya. Huh? Despite of many imperfection, ang simbahan, still, mahal pa rin po niya. Hindi lalo na ang kanyang mga Kristiyano, right? Yun yung correction na
nakikita po natin para sa mga Kristiyano. Pangalawa, yung tinatawag na storms of perfection. Tayo po, bagamat ay under perfection po tayo, we are in the process. No? Kaya sabi po ng Hebrew chapter 10, verse 32 to 36, pakibasa sa Maybelline. Hebrews chapter 10, verse 32 to 36. But recall the former days when, after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those who so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accept the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. 36. For you have need endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Okay, so this verse reveals that suffering or bad things yield us great rewards for the future. So, meron palang katapat ang suffering sa mga Kristiyano. Kasi yung mga Kristiyano talagang alam na natin, no, yung mga bagay na ito. How about the unbeliever, no? Sa kanila, lalo na kapag unbeliever, tapos sila yung nagpa-prosper, sila yung bimayaman. So, hindi natin maintindihan, kahit ano kayon po natin, kaya na Ecclesiastes no? Yung ipinakita at nabasa po natin. Di ba? Kaya dito, nireveal talaga na kung ikaw ay nagsasuffer, merong reward, great reward. Another verse in Hebrew chapter 5, verse 7 hanggang verse 10. Pasensya na kayo, marami po tayong verses na pagsa. Pakibasa, Brother Mark. Hebrews chapter 5, verse 7 to 9. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Now, ibig sabihin, hindi naman talaga dapat mag-ubi ang ating Panginoon. Ay nakita naman po natin na nabuhay po siya. He lived as a sinless life. Pero tandaan po natin, we are being perfected in our sufferings. No? Nararanasan po natin. Kasi kung wala po yan, ay magiging lousy ang mga Kristiyano. Right? Lagi na lang nakasahod ang kamay ng blessing. Kapag wala nang maigib sa loob, lilipat na naman. Ganun yun establish ang kanyang pananampalataya. Like, kung hindi natin maituro ang salita ng Panginoon, asahan natin at lalayas ang Kristiyano. Di ba? Kasi hinahanap nila yung nature ng kanilang sarili. Kaya maraming mga tumatalon, lumilipat. Hindi naman subject yung na-open ka yung sabihin dito sa Biblia na ikaw ay ulupong di ba ano na yun? Masakit na sa'yo. Yung masabihan ka lang na hindi ka nagsisimba, realize ka lang. Paano ka magiging Kristiyano kung ganyan ang ugali natin? Diba? Nasabihan ka lang na late, ayaw mo lang magsimba. Samantalang magsimba, ayaw mo yung Biblia. Sinasabihan na makasalanan ka, ulupong ka, hindi ka na open. Di ba? Pero yung biyaya ng kaligtasan, tinanggap mo. Pero dito sa loob ng simbahan, kaya yung mga bagay na nangyayari sa loob ng simbahan, sometimes, ay nagiging perfect discipline din ng simbahan. Kaya, yung mga seventh churches, kinastigo ng Panginoon. Tayo pa kaya. Kaya yung mga bagay na nangyayari, buti na lang. Tayo po ay unang naging Kristiyano, kaya it's a big advantage po para sa atin. We don't know, no? Ano pa ang mga suffering
na darating sa buhay po natin. Pero in advance na kayo ng Panginoon. At dahil sa mga natutunan natin dito sa loob ng simbahan, we are ready enough to overcome. Kaya salita pa rin ng Diyos ang nagbibigay po sa atin. Right? Kaya sabi po ni Peter in chapter 4 verse 12 to 15. O pakibasa, Brother Diyos. Kasi ito yung mga binabasa po natin. It comforts us. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 15. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let not of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler. Okay, this verse reveals the work of suffering. Pero sabi po dito, we are blessed. No? Because of the Holy Spirit of God, the Spirit of glory of God rests upon us. Imagine, no? Yung means of grace ng ating Panginoon sa atin. No? Kung wala ito, malamang katulad din po natin sa nila ay hindi makapag-ibig. No? Sa mga bagay. Okay? And next, yung storms of direction. Kasi hindi naman lahat ng mga Kristiyano ay tamang direksyon ang pinupuntahan, di ba? I don't know kung bakit maraming mga nagsasabing mga Kristiyano, pero where are they now? Saan sila? Saan ang kanilang direksyon? Di ba? Kung talagang tinawag ka ng ating Panginoon, dapat sumagot din po tayo ng kanyang panawagan because God is serious. Kaya dapat seryoso po natin po siya. No? Hindi ka nagiging seryoso sa ginawa ng Diyos. Right? Isa na lang alam niya ang kanyang bugtong na anak para maging seryoso siya. What do you think? Di ba seryoso ang Diyos sa mga bagay na gano'n? Kung talagang sinasabi mong ligtas ka, magiging seryoso ka. Kaya tandaan mo at asahan mo na ikaw ay i-refine ng Diyos na parang ginto. Diba? Ang ginto nga ay 7 beses na nire-refine para magiging completely pure. So, ganun din ang Kristiyano. No? Yung paraan ng pag-refine ng ginto, it reminds that you are gold. No? Ginto ang turing ng Diyos sa kanyang refiner na kamay. Diba? At ang Diyos po natin ang refiner. Alam niyo ba ang ginto ay iniinit po ito sa extreme na temperatures para alisin ang mga dross or impurities. At sinusunod po ito. The closer the gold is to being purified, the more the refiner sees its reflection. No? Kaya magdusa Kristiyano, tandaan mo, nire-refine ka ng Diyos para makita niya yung reflection niya sa'yo, sa atin. Kaya nire-refine po tayo. Okay? Kaya kapag nakumpleto na ang pagiging kintab mo, at makikita na yung perfectly reflection ng Diyos. Ang pinaka-purpose, hindi lang yung iligtas po tayo, kundi magiging kamukha tayo ni Kristo. No? Yan, paano ka magiging kamukha ni Kristo kung wala ka naman sa loob ng iba? Ay dito lang naman tayo nakakatanggap, no? Nakaka-receive ng mga bagay kung saan ang Kristiyano ay lumalaki. No? No? So, makikita po natin yung implikasyon po dito. When the gold, as tayo po have all the impurities, dross burn away by suffering. By suffering means kasama pala ito para ma-purify po tayo. So, nasaan ang blessing doon?
Baka kasi sabihin ng mga Kristiyano, napipurify nila because of many blessings. Sometimes, yun din po yung nagiging dahilan. Kaya, napapalayo ka. Kaya, mas maganda na lang suffer less. Okay? O suffer much or less blessings. Di ba? Kasi kung blessing, napapalayo ang Kristiyano kasi kapag laging blessings eh. Napapalayo kung saan-saan pumupunta. Dati, pinapanalangin na pagpalain siya ng Diyos. Ngayon, pinagpala na, nawala na. Timbangin mo ngayon, baka mamaya, hindi ka rin sa Diyos po yan, kaya dapat balance. Di ba? That's the way we are na dapat natin tingnan. Okay? Kasi sometimes, nadadaya din po ang mga Kristiyano. So, ibig lang sabihin, yung mga bagay na naranasan po natin, it makes us reflect God in our lives. Okay? And we are growing in perfection, although not yet perfect. Kaya lang, of course, God's sovereign hand is always leading us, guiding us, directing us to something better, whether we see it or not. Diba? Ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay magiging, kaya nga, pagdating ng araw, o nasa lahat tayo, ay talagang perfect na tayo. Right? At yun po yung dapat natin makita man o hindi, ay yun po ang direction po ng Diyos. Sometimes is directing us to our needs. Sometimes pinapalood ka pa ng Diyos. Okay? Lumuhod ka. Para lang maalala po natin yung ating pinaggagawa o something mag-repent ka sa yung ginawa. Ngayon yun. Maluluhurin ka ng Diyos. Okay? Bakit? Para tayo po ay dalhin at magdepende po tayo sa Kanya. Okay? Sometimes naman ay sinasaktan ka ng Diyos. Hindi yung hinahaplit ka. No? Sinasaktan po tayo ng Diyos at kukunin ang lahat ng bagay sa iyo. Why? Kasi lumalayo ka na eh. Tumatalikod ka na. Mahal ka ng Diyos. Sa palagay, agawin mo ngayon yung bagay na nakakaagaw sa Kanya. Kaya yun po yung nangyayari. And another storms of Christian is about the reflection, storms of reflection. 1 Corinthians 10:13. Pakibasa, Brother Joshua, doon doon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Now, ano ang implikasyon po nito? Tandaan po natin, when we suffer testings in life, ano ang gusto ng Diyos? Gusto niya mag-rely tayo sa Kanya. Manangan po tayo sa Kanya. Tandaan po natin, kahit sabihin mong super Christian ka na, you cannot endure in your strength. Right? Hindi ka tatagal o mananalo. Kasi yung nature po natin, ang nature ng tao, gusto niya laging masaya, laging maganda. Pero ang nature po ng Bible, hindi ganoon. Dadaan po tayo sa mga bagay na against our nature. Okay? Ano ang ibig sabihin po nito? Ipinapakita lang po sa atin na tayo po ay magkaroon po tayo ng malalim na pagtanga o pagdepende sa ating Diyos. Gusto niya manangan ka sa Kanya. Manangan ka.
Diba? Magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Yun yung kanyang pangangamba. Kaya sabi po ng Romans 8:28, ito po yung panahon kung saan ay naibibigay po natin at mapapahalagaan po natin about the godly principle. No? Yung godly principle that all sufferings yield to a better. Yeah? Magbibigay po sa amin ng mas higit na posibleng resulta ng suffering. Yan po yung purpose ng Diyos. Kaya ito po yung verses na gasgas na ginagamit ng mga Kristiyano na naiintindihan ang buhay Kristiyano. Right? Kaya makikita po natin, we can reflect while we suffer the fact that even the bad things that happen to us can be a good result. Okay? Ito yung meron palang magandang resulta ng suffering na ating nararanasan pa ngayon. Now, buksan po natin Romans chapter 8 verse 18. Pakibasa again, Sister Crystal. Romans chapter 8, verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Okay, ito yung verse kung saan we are continually, no? Patuloy po tayo. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ito yung primary means ng isang Christian. Kasama ito sa pag-aaralan po natin sa susunod about the means of grace inside the church. Ito yung dagdag na dapat po nating matutunan. Hindi, no? Nagbigay ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang Kristiyano talaga, kung ating titignan, ay talagang hindi pinabayaan. Kakating lang yung mga suffering compared sa glory na ating matatanggap na i-reveal sa atin. How comforted it is. Last, yung storm of affliction. Affliction. Ano ba sa Tagalog ng affliction? Pagkagusto. Sa isang anak. Di ba? Tandaan po natin, kapag ikaw ay itinatama mo ang iyong mga anak, siyempre gagawin mo ito ng mayroong pagmamahal at affection o awa. No? Di ba? Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 12, pakibasa again, Brother Anthony. For whom the Lord loveth, He corrected, even as a father the son, in whom He delighted. Okay, so ibig sabihin, He corrects us because He wants us to perfect. Mali yung pagmamahal ng Diyos sa iyo ay katumbas ng pagkukorek po sa atin. So, ibig sabihin, yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin, katumbas ng pagmamahal niya sa atin. He corrects us. Ganun din. Kapag kinukorekta mo ang iyong mga anak at dinidisiplina mo, ganun din.
Right? Why? Because I delight. He delights us in us. Okay? The Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as son. No? Yan po yung kadahilanan kung bakit ginagawa lahat ng Diyos po. At yan po yung intention po ng Diyos. Now, ito yung tanong, why do good things happen to bad people? Ito naman. Siyempre, babalik tayo natin. Kung ikaw ay good sa sarili mo, naging Kristiyano ka, ay mayroong suffering na nagaganap, there is a big purpose, a good purpose, kung bakit naranasan po natin. Our perspective, no? Yung pananaw po natin. Kaya hindi na natin problema po yun. At nakita na po natin. Ngayon, darating ngayon yung bakit na mayroong magandang bagay na nagaganap naman sa mga bad people. Di ba? Yan yung katanungan. At maraming nagtanong yan. At ang kasagutan ay nasa Psalms 73, verse 2 and 3. Basahin po natin. Ate Esther, pakibasa. Psalms chapter 73, verse 2 hanggang verse 3. Psalms 33, 73, verse. 2 and 3. But as for me, my faith will almost gone, my steps not well nigh sleep. For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Right. Marami po tayong bubuksan ng verse. Another verse, 73 verse 12, Psalms. Pakibasa, brother mo. All these are wicked, always that sees they increase in riches. Okay. Another verse, Ecclesiastes chapter 9, verse 2. Sarin. Ecclesiastes 9:2, all things come alike to all. One event happens to the righteous and the wicked, to the good and clean, and the clean and unclean, to him who sacrifices and him who does not sacrifice. As it is the good, so is the sinner. He who pays an oath, as who fears an oath. Ecclesiastes chapter 9, verse 11, Sister Maybe. Ecclesiastes 9:11. Again I saw that under the sun there is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and change happen to them. And another verse, Psalm 73, verse 12, Brother Mark. Psalm 73, verse 12. Behold, these are the wicked, always at ease, they increase in riches. Okay, another verse, Psalm 73, verse 27, Brother Joshua. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. Now, when good things happen to bad people, tandaan po natin, it is a very hard thing to understand. Pero again, tandaan po natin, sabi po ng Bible, again, there are really good, but God. No? Tignan po natin. Kaya napakasakit o malalim na intindihin kung bakit ang mga tao they are dishonest and criminal in behavior but still they are prosper. Parang parang hindi natin matanggap.
bilang mga tao, bilang sabihin na natin, bilang mga Kristiyano. Di ba? Bakit nagaganap sa kanila yun? Kaya, Pero, yan na sa di ba, sometimes, nakaka-inggit. Sometimes, ito yung dahilan din kaya nagbaback up din ng Kristiyano. Kung ating titimbangin, while ang scripture naman ay na-comfort po tayo sa kanyang sinabi. Pero still, ito po ay katanungan pa rin po sa atin. No? Pero even the wisest man na nabuhay sa ating Panginoon ay hindi rin niya maintindihan yung ironies of life. No? Kahit yung mga matatalino, kahit yung sumulat ng Ecclesiastes, ay hindi rin niya maintindihan. Basahin po natin Ecclesiastes chapter 8 verse 14. Pakibasa, Brother Moy. Ecclesiastes chapter 8 verse 14. There is a vanity that takes place on earth, that there are righteous people to whom it happens according to the deeds of the wicked. And there are wicked people to whom it happens according to the deeds of the righteous. I said that this is also vanity. No? So, biglang sabihin, this is something that is hard to understand. The righteous get the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve. No? Kaya nga, in the end, sinabi po ni Solomon in chapter 8 verse 12 ng Ecclesiastes, although a wicked person who commits 100 crimes may live a long time, I know that it will go better with those who fear God, who are reverent before Him. No? Ibig lang sabihin, in the end, God will serve justice. Kahit sabihin mo nag-prosper yan, kahit sabihin mo pa ay nasa kanya na ang buong sanlibutan, even the whole world, ay hindi yun makakatumbas sa kaligtasan na sa tinamo po natin. Di ba? Ay hindi po ito makakatumbas. Now, still, God will serve justice. Right? Ipapatong pa rin ng Diyos kung ano yung tama. Kahit sabihin mo, ang kapitbahay mo ay may mansion yan. Still, in the end, ay meron pa rin justice. Ay, biglang sabihin, whether you are bad or good, at ikaw ay bad, nagkaroon ng mahabang, malalim o maraming mga bagay, still, we will give an account to Him on a judgment day. No? Kung tayo po ay naniniwala. Yun na lang, magiging consolation po natin. No? We don't know. Diba? We don't know kung saan ang galing ang payamanan nito. O, sabi naman ng ating pinag-aaralan, why does bad people receive good things? Diba? Ibig sabihin, hindi natin alam kung saan galing po yun. Pero sa atin, ikaw, alam mo na tama yung ginagawa mo, still. Parehas po tayo tatanggap ng judgment sa darating na panahon. Alam naman po natin na mayroong judgment. Okay? All will give an account to Him on judgment day, either as rewards from the Lord and King, or from the final judge at the great white throne judgment. Okay? Yun yung pampalubag po sa atin. So, again, why do bad things happen at all? No? Bakit nagaganap ang mga masama sa atin lahat? Sabi po ng John chapter 6 verse 44, it reveals. No? Pakibasa. Next. Yung basa. Brother Mark, yung sunod na babasa. Si Sarin. John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws me, and I will
so itong verse na to, it reveals that bad things may God's way of drawing us to Himself. May mga bagay na nagaganap sa atin ay baka pamamaraan po ito ng Diyos para mapapalapit po tayo. No? Pamamaraan po ito ng Diyos para lalo ka pang lumapit at sa Kanya. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, creation groans under the travail of sin and corruption, waiting to be restored when the children of God are born to eternal life. Kaya ang conclusion po ni Solomon on suffering, on bad things happening to good and bad people, ay kung i-apply po natin yung wisdom po ito at maobserbahan po natin kung ano po ang nagaganap dito sa ilalim ng lupa, no? Ang lahat ng bagay, tandaan po natin, people getting asleep day or night, at nakita po lahat po yun ni Solomon. Okay? At kung titignan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos, no one can comprehend what goes on under the sun. Despite all their effort to search it out, no one can discover its meaning. Even if the wise claim they know, they cannot really comprehend. In other words, God does not tell us everything about why we go through certain things. No? God is sovereign, He is working all things out in His own way. No? Prerogative po ito ng Diyos. It is God's prerogative to tell us what we need to know and withhold those things that are none of our business. Hindi mo na business yan. Ang Diyos ang nakakaalam po lahat at siya ay soberano. No? A very bad thing. No, ito yun. Wala nang iba pang mas masamang nangyari. No? Yung nangyari sa ating Panginoon Jesus. Okay? Eh, good na yun. Since namuhay po siya na walang kasalanan, but still, nagdanas po siya ng very bad para sa Kanya. Okay? Someday, a very good thing will happen. Someday, despite of the bad things happen to us now, someday, a very good thing will happen to those who call Savior ating Panginoon. Kapag ikaw ay tagapagligtas mo ang ating Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, a good thing will happen to us someday. No? Tandaan po natin, either people will be eternally separated from God forever, or they will be with the Lord for eternity. Okay? That's why ito yung challenge sa atin. Sa kanila, choose today whether you will be with Jesus and have Him be your Lord and Savior, or reject Him and have Him be your judge and jury. No? Every time, it's a day of salvation. All things will be good someday. All suffering, pain, heartache, and all tears will one day be wiped away forever. Nawawala lahat yan. No? Again, binigyan po tayo ng Diyos ng means of grace para makapag-taste tayo sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Okay? At naintindihan po natin mga bagay po. Right? So, that's it. Ito yung
katapusan ng ating pag-aaral. Okay, baka meron kayong nagtatagong-tagong pa dyan.